Hello, magandang araw sa inyo mga kababayan ko. Saan man kayo naroroon, sa mang sulok ng mundo kayo naroroon. Sana ay nasa mabuti tayong kalagayan. Bumili ako kaninang manok. Ito siya oh. Bali 5 piraso ito eh. Yan. 5 pirasong hita. Ito tatlo. Iniwan ko dun sa refrigerator yung dalawa. Kasi ako lang naman mag-isa eh. Alam nyo kung bakit sabi ko eh mahal ng presyo. 5 ganito kaliliit. Ang isa eh 600 pesos. So 600 pesos times ang palitan ngayon sa isang Kuwaiti dinar eh 187.8. Papalagay natin 187 na. So 187 multiplied by 5 multiply by 600. Kikwintahin ko. Nasaan ba yung kung i-convert natin sa Philippine peso, 600 pesos multiply by 187, i-round off ko ng 187 is equal to 112 mga idol. Yung isang piraso 112 peso 112 peso point 2 centavos yung isang ganito. So yung 5 multiply by 600 pesos equals 3 dinar. 3 Kuwaiti dinar multiply by 187 is equal to 561 mga kababayan. Ayan o, 561 peso yung 5 ganito kaliliit. Yan, ganun na kamahal ang presyo ng manok dito mga idol. Pero itong binili kong ito galing sa Saudi Arabia. Yan, kasi yun yung nakatatak dun sa yung pinaglagyan nila, yung case. Yan, medyo mahal na. Ngayon nagtitipid ako kasi ako lang naman mag-isa. 3 lang ang iluluto ko. Yan, 3 lang, 3 piraso. Yung dalawa iniwan ko dun sa refrigerator. Kailangan natin magtipid eh. At ito ugasan ko, tapos ugasan ko mabuti, tapos ilalagyan ko ng siguro konting asin. Iiwain ko lang ng konti dito. Lagyan ko yan ng hiwa-hiwain ko ganyan para pagka iluto ko, madaling maluluto dun sa loob. At siguro iprito ko na lang yan. So tara mga idol, samahan nyo akong magluto. Ito na. Ugasan muna natin ng maayos. Alisin natin yung inaalis ko yung naiwan na dugo para hindi siya balansa. Saka ugasan mo mabuti.
Kailangan malinis na maayos para ano, para masarap kainin pagka alam mong malinis na mabuti ng linuluto mo eh. Kahit ano pang klaseng luto yun. Kaya naman, iwain natin dito para pagka linuto, piprito ko lang ito eh. Madali siyang maluto sa loob. Yan. Yan, ganyan lang. Ito, hindi ko na siya lalagyan ng harina o kaya itlog. Gusto ko ganyan lang kasi ayoko nung may harina ngayon. Kasi yung gagamitin kong sausawan, yung isasawsaw ko lang sa suka na may sili. Yung ginawa kong nilagyan ko ng sili na yung maanghang habanero. Linagay ko dun sa isang lalagyan, dun sa isang jar. Tapos linagyan ko ng apple cider vinegar. Tapos linagyan ko rin ng yung yung linagyan ko ng ano bang tawag doon? Bawang, linagyan ko ng bawang. Tapos linagyan ko ng yung black pepper. Linagyan ko rin ng yung luya. Tsaka linagyan ko ng asin. Yun yung gagawin kong sausawan. Sobrang hanghang mga idol. Pero hindi naman masyadong manghang yung suka. Ang manghang yung habanero. Yung sili na ang pangalan habanero. Ini-slice ko yun. Tapos saka ko linagay doon. Umabot na nga ng 2 linggo yata. Simula nung ilagay ko dun sa jar. Parang sa Ilocano artem sabi nila. Yun. Alright. Yan. Mag-umpisa na tayong magprito. Yan. Kailangan painitin muna natin ng konti yung ito palayo. Pagkatapos, saka natin ilagay yung mantika. Pagka mainit na yung mantika, pwede nang ilagay yung manok na ipiprito natin. Ganyan lang ang pagpiprito. Ganyan lang kasimple mga idol. Yan, mainit na itong palayok. Kaya pwede nang ilagay itong mantika. Pero hintayin natin ng kaunti na uminit yung mantika, saka natin ilalagay itong ipiprito natin manok.
Yan, mainit na itong mantika. Pwede lang tayong magprito. Sabay-sabay na natin. Tatlo lang naman eh. Lang, ganyan lang ang pagpiprito mga idol. Baka yung mga hindi pa nakakain. Pagpiprito ganito lang. Yung iba linalagay. Parang yung binibili natin na binibili sa Kentucky. Ganyan din. Pero yun, linalagay nila ng harina. At tapos sa kanila prito. Yung manok naman na ginagawa nila yata, binababad nila sa, binabrine nila, binababad nila sa sa marong ginagawa ng ingredient, gano'n, doon sa tubig. Lalagay nila dyan. Pagkatapos nun, mga ilang oras, saka nila tatanggalin. Tapos, pagka ito na, lalagyan nila ng harina. Yun yung fried chicken na binibili natin sa Kentucky, sa shopping, sa mga nabibing sa sa labas ng restaurant. Yan yung ginagawa nila. Hindi sila nag-serve na pritong manok na walang harina. Ito, tingnan mo, harina ito. Wala pala harina ito. Tingnan na oras natin. Saludo ako sa mga katulad kong OFW na nakikita sa paraan mag-isa sa buhay. Katulad ko na nandito sa ibang bansa. Kailangan natin ang pagpinsipal. Huwag yung puro binibili sa labas ang pinakain natin kasi dahil sa labas pinisan ang linuluto nila medyo medyo maalat. Sa akin kasi ayaw ko ng sobrang alat. Gusto ko kahit ano na lang, anong klaseng luto yan, pero dapat ako magluluto. Okay na sa akin yun, magkorga sa akin, mas maganda yan. Nababayan ko, kayo ang magluto ng nakainin nyo, kahit ano pa naman, walang yung arte-arte. Sa hirap ng buhay yun, arte-arte pa eh. Ito nga yung special, yung mismo pa magluluto eh. Yung pagkain niya. Pasensya na mga kababayan ko kung ano yung sinasabi ko.
Pero ito talaga yung totoo eh. Yung gusto mong kumain eh. Ikaw na mismo ang nagluluto kahit anong klaseng luto lang. Kahit hindi pa tayo talagang nag-aral sa luto, katulad ng mga chef. Eh, kung pag magpiprito ka lang naman dito sa awali, dito mo magpiprito ka lang naman, ikaw kaya natin gawin yan. Marami na akong upload na video na kung ano yung niluluto na upload ko mga ito para lang magkaroon kayo ng idea pagkabi na itong video sa inyo sa mga accounts ninyo, makikita ninyo. Pero reminder lang naman ito sa akin, hindi naman yung porque nagluluto ako magaling na ako ito na yung sundan ninyo, hindi yun. Pinapakita ko, ina-upload ko yung video na nagluluto ako ng pagkain. Ako rin ang kumakain. Para lang sa inyo, sa awareness. Para magkaroon kayo ng awareness. Mas magandang magluto ng pagkain. Tayo yung nakain. Ganun. Parang reminder lang. Wala namang coaching saga. Mga iba, kailangan. Mahirap ng buhay naman. Kailangan medyo huwag mo nang maarte, huwag mo maghahanap ng pagkain na sobrang mahal, sobrang sarap, sabi nyo. Alam mo, kung kayo ang nagluluto, sabi nagluluto sa kakainin ninyo, very good yun, sabi ko sa inyo. Kapag kayo nagluluto, alam niyo kung ano yung niluluto nyo, malinis. Di ko sinasabing hindi malinis yung nabibili natin na pagkain, pero malinis siya. Pero hindi nyo alam kung anong preparation mo, hindi nyo nakikita. Pero kung kayo ang mismo nagluto, mismo daw sa loob ng bahay nyo, alam niyo kung paano na i-treat para yung luto ninyo, yung luto ninyo kung maalat ba o masabang, nasa sa inyo na yun. Kaya gabis pa rin kung kayo ang nagluluto kahit ano lang yan klaseng luto. Yun. Katulad ko, yun. Saka, ako naman, nandito sa ibang bansa na nagtrabaho, wala naman akong mausahan talaga ang nagluluto, kundi ako. Pero alam nyo, pwede rin akong bumili ng pagkain sa balat. Wala na akong oras kung minsan. Bumibili ako sa labas ng pagkain ko, kaya lang, hindi ako masaya eh. Basta may nabibili kong pagkain ng kanilasa niya, may sobrang alat, merong karamihan, normal yung naalat siya. Sobrang alat, yung nalagyan nila yung sobrang asin siguro. Kaya ang lasa maalat. Ayaw ko nun. Pinipilit kong magkaroon ng time na ako nang magluluto sa pagkain ko. At the same time, ina-upload ko na rin dito sa ating channel. Yan. Diba mga idol? Pasensya na sa mga ina-upload ko na video na alam ko hindi nyo nagugustuhan kasi ang gusto nyo siguro yung ibang klase ng pagluluto mas masarap katulad ng luto ng sweet yan, mga sikat ng sweet. Pero ang alam ko kayo marunong din kayo, baka mas marunong pa kayo sa atin.
Ayan. Kung magpiprito lang naman, sandali lang naman. Ayan, ganyan. Ilang minuto lang yan, luto na. Nag-iba na nga yung kulay eh. Ito. Ayan, golden brown na eh. Oh. Kasi konti pa, para maging crunchy siya talaga. Ayan. Ito naman, kung meron siyang harina na coating, kasi pinot ko sa harina, sa labas, medyo sunog na, doon sa loob, yung manok, puting-puti pa. Kaya naluto siya, pero hindi siya ganyan na tingnan nyo ito. Nag-golden brown na ang kulay niya. Itong manok na. Pero kung dinagyan ko ng harina yan, yung harina maitim na. O kaya yung harina ang ganyan na ang kulay ng harina, pero sa loob hindi siya magiging ganito. May golden brown. Ito na mga idol. Ito. Okay na mga idol. Yan. Ito na siya. Okay mga idol, maraming salamat sa panonood nyo sa aking pagluluto. Kain tayo mga kababayan ko. Siyempre bago natin umpisan ang pagkain natin, ito yung sikreto sa akin. Unang-una ay napapasalamat po ako sa ating Panginoon. Maraming salamat po Papa Jesus sa pagkain na nasa harapan ko ngayon. Sana basbasan mo at bigyan mo ng basbas at maitawid ko ang aking lakas ngayong gabing ito hanggang bukas, hanggang pagising ko. At muli nagpapasalamat ako sa ngalan ng Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Okay mga idol, kain na tayo. Ito na yung sausawan ko. Itong apple cider vinegar na merong habanero. Ito yung ginawa ko. O konti na nga yung suka kasi pag kakain ako, mayroong suka kumukuha ako dito. Kaya yan, o konti na lang. At pag naubos yan, bibili ulit ako. Halika kayo, kain tayo mga idol. Mga kababayan ko. Ang sarap. Kamatis sibuyas.
Mm. At itong cucumber, oh. Alright mga kababayan ko, hanggang dito na lang. Maraming salamat sa panonood at sana pag nagustuhan ninyo itong video ito, baka naman pwedeng pa-like, isang like naman dyan at paki-subscribe na rin at pakipindot na rin yung parang kampana dyan na bell button para pag nag-upload ulit ako, pag nagustuhan niyo, pwede ninyong mapanood kaagad ulit. Alright mga kababayan ko, maraming salamat. Bye bye.